Simula na ang planong magpapakitang anyo na ang Gold God Dragon sa kabanatang ito. Kaya sabay-sabay nating tuklasin ang mga katotohanan at ang buong anyo ng kaisa-isang konseptong dragon sa kasaysayan ng fairy tale. Kaya di ko na patatagalin pa, ito na ang chapter 149 ng Fairy Tail 100 Years Quest. Sa pagpapatuloy nga ng kaganapan sa nakaraang chapter ay tuluyan na nga napatumba ni Natsu ang Peking si Doc Barbaroa. Habang masaya nga natagumpayan ni Natsu ang kanyang labanan sa isang alchemist, ay masaya ring nasaksihan ng mga kasama niyang wizard ang kanyang lakas. Tuluyan na nga ring bumalik ang mahika ni Windy at unti-unti na ring nawala ang mga mahika na gumagapo sa kanya. Bigla namang nabahala ang Black Athena sa kanyang nakita na bumalik na nga uli ang mga mahika nila Windy at Rog. Kaya naman sinubukan niya nga sanang pigilan ang mga bida natin, subalit isang matinding suntok naman ang pagsalakay ng White Wizard sa kalaban, na dahilan nga nito na napatumba nga rin ang Black Athena. Ika pa ng White Wizard na isa nga lamang alipin itong Black Athena na katulad niya nga rin dati. Habang masaya na nga ang lahat sa pagbabalik ay tanong naman ni Gray kung ano na nga ba ang kanilang susunod na gagawin. Wika naman ni Lucy na kailangan ng araw nila na ihiwalay nga ang Gold Dragon na si Verne sa mismong lungga nito, gamit nga ang mismong enchantment ni Windy. Pero pagpapaalala naman ni Jilal na kailangan nga rin nila ang Philosopher's Stone para magtagumpay nga sila sa kanilang plano. At sa mga oras ding iyon ay masaya nga rin nakabalik ang mga Sabertooth Wizard na sila Yukino, Sting at Minerva, habang dala na nga nila ang mismong Philosopher's Stone. Habang galak nga ang naging reaksyon ng mga bida natin ay ika naman itong Peking Doc Barbaroa na walang halaga itong Philosopher's Stone, at dagdag pa niya na alam nga ng mga alchemist na hindi nga raw ito nag-i-exist. Subalit bigla nga itong kinuha ni Natsu kay Sting na mukhang nababahala pa nga ito, at aliw na wika ni Natsu na nandito na nga raw itong bato. Nang wika nga ni Ersa na simulan na nga nila ang plano ay sumang-ayon at naganda naman si Windy. At sa labas nga nitong guild ng alchemist ay nagtipon-tipon na nga ang mga bida natin. Bago pa man sinimula ni Windy ang kanyang enchantment na ang mismong makapaghiwalay kay Vernes sa kanyang guild ay wika pa ni Minerva at Yukino na agad nga rin nilang gagamitin ang Philosopher's Stone upang mabigyan na nga nila ng physical na anyo ang Metal Dragon God. Pag-alala naman ni Lucy at Gray kung kaya nga ba nilang labanan ang mismong dragon. Subalit ika pa ni Ersa na hindi na nga raw iyon problema dahil marami naman daw silang kasamang mga Dragon Slayer. Sa pagsisimula nga ni Windy na ipinalabas ang kanyang enchantment ay humingi nga rin siya ng lakas at gabay kay Celine. At nang nasimula na nga itong enchantment ay bigla na nga lang lumiliwanag itong guild ng alchemist na parang nga may lumalabas dito, na ikinabigla nga ito ng mga bida natin. Sa pagpapatuloy nga ipinaghiwalay ni Windy ang Gold Dragon God sa pamamagitan ng kanyang Maika ay bigla namang sumigaw itong matanda habang nakagapos at sinabing itigil nga ito dahil wala nga rong Philosopher's Stone. Subalit lumapit nga ang White Wizard at wika pa niya na may alam nga siyang isang tunay na alchemist na kayang gumawa nitong Philosopher's Stone. Habang galit nga itong Peking Doc Barbaroa ay wika pa uli ni Athena habang hawak itong bato na alam niya nga raw kung sino nga mismo ang gumawa nito, na kung saan ito nga ring bato ang kanyang huling bahagi upang makumpleto nga siya. At mula nga nitong kagubatan ay bigla nga rin nawala ang ama ni Zalam na si Iroha, na ibig sabihin nga rin na siya nga rin mismo ang tinutukoy ng White Wizard na ang tunay na si Doc Barbaroa. Sa halong galit at bigla nga na nalaman nitong matanda ang katotohanan ay wala na nga siyang nagawa. At sa unti-unti na nga humihiwalay ang mismong God Dragon ay naghanda na nga rin sina Rogue at Sting upang gamitin ang bato. Subalit bigla naman nagsalita ang White Wizard at wikang hindi nga sapat itong bato upang bigyan ng pisikal na anyo itong Gold Dragon God. Habang nagtataka naman si Lucy sa sinabi ng White Wizard ay wika pa uli ni Athena na ang katawan niya nga raw ay ang mismong gagamitin upang maging lalagyan ng Gold Dragon God, para tuluyan na nga ito na magkaroon ng pisikal na anyo. Subalit nagtataka at nababahala pa rin si Lucy sa sinabi ni Athena. Dagdag pa uli ni Athena na iyon nga raw mismo ang kapangyarihan nitong Philosopher's Stone. Tanong naman na nababahala si Lucy kay Athena kung ano na nga ba ang mangyayari sa White Wizard. Ngumiti nga lamang itong White Wizard at wika na hindi na nga raw iyon problema dahil iyon na nga raw ang kanyang kapalaran bilang isang sandata na tatalo sa Dragon Gods. Habang hindi nga makapaniwala si Lucy sa kanyang narinig, ay gusto niya nga sanang pigilan ang White Wizard sa gagawin nito. Subalit pinigilan naman siya agad ni Erza. Sigaw pang nag-alala si Lucy kay Athena na magkaibigan nga raw sila. Subalit tugon pa nito na sapat na nga raw ang mga salitang iyon at tuluyan na nga rin siyang nagpasalamat kay Lucy. Habang naluluhang ang pinigilan ni Lucy ang White Wizard ay tinuon na nga ni Athena ang mismong bato sa Gold Dragon God na lumalabas sa guild. At habang ang huling tugon pa niya ay talunin nga raw ng ating mga bida ang mismong Gold Dragon God. At ayun nga ay biglang sumulpot sa katawan ng White Wizard ang mismong konseptong dragon. At sa wakas nga ay lumabas at nasa tunay na pisikal na anyo na nga itong Gold Dragon God na si Vernes, na makikita nga dito ang kasingkinang na mga ginto sa buong katawan ng Gold Dragon God.
Mula ulo at buong katawan nito ay isang kumikinang at kumikislap na ginto. Habang nasaksihan na nga nila Natsu at ng iba pa nating mga wizard ang tunay na anyo ng Gold Dragon God, ay tuluyan na ring napaiyak si Lucy sa huling pagkikita nila ng sandatang si Athena o ang White Wizard. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Simulan na natin ang mga kumikinang na mga ulan ng ginto at nakakasilaw na mga labanan sa pagitan ng mga wizard at ng Gold Dragon God na si Vernes. Lahat ng yan ay dito lang sa chapter 150, Reign of Gold. At maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!